Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pumalag ang Malacanang sa pahayag ng China na gumagawa umano ng gulo ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng isinagawang joint maritime drills ng Pilipinas, Canada at Australia. Giit ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, hindi mapipigilan ng China ang Pilipinas na protektahan ang soberanya nito, alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea. We cannot stop China from making its own narrative, but they cannot also stop us from fighting for our rights based on laws, on clause, arbitrary ruling, and for our being independent country. Sa ibang balita, umabot na sa 2.2 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng binaha sa Zamboanga City. Kasama sa mga ipinamahagi ng ahensya ang mga family food packs, hygiene kits at mga sleeping kits. Nasa 470 na pamilya naman ang pansamantalang naninirahan ngayon sa Tumaga Elementary School. Nagbula sila sa 4 na subdivision na binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan mula pa noong Lunes. Samantala, alamin naman natin ang ibang balita mula sa PTV Davao mula kay Jay Laga. Mayong adlaw, patay ang usa ka drug den maintainer ug nasikop sa otoridad ang tulo ka mga individual atol sa buy-bust operation nga miresulta sa pagkapuhaga sa drug den sa barangay Old Nunangan, Dato Angal, Midtimbang, Maguindanao del Sur niadtong Agosto 27 ning tuiga. Sa report sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun BARM, mibunlot ang drug den maintainer nga si alias Alan sa iyang armas og gipabutan ng otoridad. Hinungdan nga napusilan kini sa mga otoridad o gideklarang patay sa doktor, human gidala sa ospital. Samtang mga dinakpan nga sila alias Alan ug alias Neng nag-atubang na og kasubahin sa illegal nga droga niadtong tuig 2017. Dakpan sab si ang alias Tanggol. Na-recover sa drug den ang 18 ka pakete sa gituang shabu nga mutimbang og kapin kun kulang 33 grams. Lakip sab nga nakuha ang M14 rifle ug mga bala. Nakakustudiya na sa kapulisan ang tanang mga dinakpan kinsa mag-atubang sa kasong pagsupaka sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gisaulog sa Eastern Mindanao Kumaan ang ilang ika-19 nga founding anniversary natong Agosto 28 ning tuiga. Dini gipasigarbo sa commander sa East Mincom nga si Lieutenant General Luis Rex Bergante ang nahimong kalampusan sa hanay ilawom sa iyang pagdumala. Dinanasa 23 ka mga high-value individuals ang neutralize. Lakip na din ang senior leader sa Commission Mindanao ug key member sa Political Bureau sa Communist Party of the Philippines nga si Mirna Solarte o mas naila nga si Maria Malaya. Gipresenta sab ang dinhi ang 498 ka mga armas nga na-recover pinagi sa focused military operations. Di mi resulta kini sa 82 ka mga engkwentro. Alayon niini magpadayon ang kasunduluhan sa pagsigurong mapadayon o mamintinarang insurgency-cleared communities. Sakop sa area of operations sa East Mincom ang Tibok Davao Region, Caraga Region, Northern Mindanao o pipila kabahin sa Socsargen Region. Samtang nahimusab nga dinapit nga bisita sa programa si Department of National Defense Senior Undersecretary Erenio Espino. It is an opportune time to celebrate your achievements in your joint operational area and reflect on the future of our national security architecture. Og mao kato ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Laga. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.